Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamano po inyong lingkod ay nagbabalik po at tayo po ay magsama-sama dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Ngayon po, inuulan po ng batikos. Inuulan po ng batikos si Senator Escudero dahil po sa sinasabing Judas. Ngayon, napakarami pong batikos sa kanya dahil itinuturing po siyang Judas. Judas sa majority 13, mga kababayan. At syempre, pinupuri naman po yan ng minority. Puring-puri po nila si Chis Escudero. Hindi po ba? Pero ang majority ng taong bayan, ano po ang sinasabi sa kanya? Isa daw po siyang Judas. Isang Judas na walang paninindigan at takot makulong dahil may kasalanan yata siya. Hindi po ba? Ito po, pakita po natin ang sinasabing naghudas. Hinudas ang katotohanan. Hindi kaya? Yan po mga kabayan, tuwan-tuwa po sila, galak na galak. Dahil 12 na raw po sila. 12 na, mga kababayan. At syempre, nakita naman po natin ang mga karakas ng mga kasama. Ang mga kasama niya po ay kitang-kita po natin na napakasasaya. At karamihan po dyan, ayon din po sa mga ex-marine at Kisaldico, ay kasama po sa mga nahatiran, mga kababayan, ng male-maleta. Ayan po, nakita po natin, nagyayakapan pa. Tuwan-tuwa si Escudero. Nakita niyo po, pati si JB, kapatid ni Jinggoy. At ano po ang pinag-uusapan ngayon sa social media, mga kababayan? Una po, marami pong natuwa. Siyempre po, makokontrol po nila ang investigasyon at sila po magpapatawag. Sila na po magpapatawag ng mga resources o itong mga kukunin daw po na testigo. Sila na masusunod. Yan ang gusto nila eh. Para mapagtakpan, ang dapat pagtakpan. Hindi po ba? Excuse me po. Ito po mga kababayan. Ito po ang sabi ni Senadora Camille Villar. Si Senadora Camille Villar ay naglabas po sa social media. Ayon po kay Senadora Camille Villar, Chis, wala kang paninindigan. Di tulad ni Senator Jinggoy. Wala kang bayag. Tinakot ka rin ba nila? Tinakot ka rin ba ni Butod? Mga kabayan, tinakot ka rin ba ni Butod? Ano pa sabi? Masahol pa kay Judas ang magte-traidor sa majority, sabi ni Camille Villar. Mga kababayan, masahol ka pa kay Judas. Yan po, ayon po kay Senadora Villar. Pero, tuwan-tuwa naman po ang sinasabi pong minority. Mukha po yatang pinatay nila yung dalawang senador dahil lang pinagmamalaki nila. 12-10 daw po, 12-10. 10 na lang daw po yung majority. Sila na yung 12. Mukhang pinatay na nila si Jinggoy at si Bato. Mukhang hindi na po yata senador. Unbelievable. Ito po mga kababayan, tuwan-tuwa po sila. Ano po sabi? Congrats Senator Win Gatchalian, new Senate President pro tempore. Mga kabayan. At syempre acting Senate President din po siya, mga kabayan. Ano pa sabi? Good job. Good job, Senator Chis. Welcome to minority. New appointed Senate Secretary and Senate Sergeant of Arms, mga kababayan. Yan po, ni-welcome po siya. Ni-welcome po siya ng minority at sila raw po 12. At yung kabila, yung majority ay 10 na lang. Saan napunta yung dalawa? Excuse me po. Hindi po ba? Kayo po mga kababayan, ano tingin nyo kay Chis? Ikumpara po kay Jinggoy. Si Jinggoy, ipinaglaban po ang tama. Ipinaglaban po ni Senator Jinggoy na lumabas ang katotohanan, lalong-lalo po kung sino talaga ang ugat at ulo ng korupsyon.
Kaya nga pinupus nila ang investigasyong malawakan na wala pong pinoproteksyonan. Kailangan lumabas lahat. Hindi po ba? Pero pagdating po kay Cheese, tumatama po ba yung sinasabi rito ng kapwa niya senador na masahol pa siya kay Judas dahil 13 sila? Kung si Senator Bato, ibinuhos niya ang kanyang sarili at buhay, gustong-gusto na siyang hulihin at dali sa ICC. Pero gumawa siya ng paraan para lumabas ang katotohanan at ang katotohanan ay lumabas sa Senado dahil hindi po lalabas ang katotohanan sa Kongreso, sa House of Representatives. Malabo pong lumabas ang katotohanan doon. Lalong-lalo po sa Ombudsman. Lalabas po ba ang katotohanan doon? Lalong-lalo sa ICI na nag-imbestiga. Lalabas po ba katotohanan doon? Ganon din sa DOJ. Lalabas po ba katotohanan sa panahon ngayon? Hindi po ba ang inaasahan na lang ng taong bayan ang Senado ang maglabas ng katotohanan na pilit po nilang pinagtatakpan at namimili lang sila ng kakasuhan? Ang malawakang korupsyon sa ating bansa na mahigit 3 taon. At yan ay pinatunayan din po ng Korte Suprema na ang pera ng taong bayan, ang ating buwis, ay ipinaglalagay po nila saan po? Sa mga unprogrammed appropriation kung saan po pinaghati-hatian yata nila ang pera ng taong bayan. Hindi po ba? Kaya dito po kay Cheese Escudero, ano po ang masasabi nyo kay Cheese Escudero? Anong klaseng politiko si Cheese? Mga kababayan, takot? Bakit siya natatakot kay Butod na tinatawag na Butod? Bakit siya takot? Bakit si Jinggoy hindi natakot? Si Jinggoy, alam ni Jinggoy sa sarili niya na siya ay pinupolitika. At alam niya na maabsuelto siya. Pagdating ng tamang panahon, maabsuelto siya. Hindi siya natakot. Lumagay siya sa tama. Bakit si Cheese Escudero, bakit hindi niya kaya gawin ang ginawa ni Jinggoy? Bakit? Dahil doon sa sinasabi na pag hindi ka sumama sa minority, may kaso ka? Kulong ka? Pag sumama ka sa minority, absuelto ka? Wala kang kaso? Ganun po ba? Nagtatanong lang tayo. Dahil alam naman po natin si Cheese Escudero ay naging Senate President bago siya palitan ni Tito Soto. Hindi po ba? Senate President po siya. At alam po natin ang korupsyon ay nag-umpisa po ng 19 Congress. At isa rin po siya sa Senate President doon. At ganun din po si Subiri. At si Soto, naging Senate President. Ito pong 2026 budget. Hindi po ba? Ngayon, sila po magkakasama. Halos lahat po ng pinangalanan ni Saldico at ng mga ex-marine na dinideliveran nila ng mali-malitang pera at mga bag, mga envelope, ay magkakasama po halos sa minority di umano. At yan po ang sinamahan ni Escudero. Kaya tuloy sinasabi sa kanya ngayon, kahit hindi po ang kanyang mga kasamahan, kahit po ang kanyang mga kasamahan ay nagsasabi na mas masahol pa siya kay Judas, di lalo na't di hamak. Yung mga Pilipino kasama pa ang ating mga bayaning OFW, ano masasabi sa kanya? Hindi lang po Judas, baka Hextas, Barabas pa ang masabi sa kanya. Hindi po ba? Dahil lang sinamahan niya, puro may issue ng pagnanakaw. Hindi po ba ang lalabas, kasama ka rin pala doon? Hindi kaya? Unbelievable. Ano ang aasahan natin dito sa mga senador na ito? Na nagkudita. Nagkudita para sa katotohanan na ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino dahil pera natin ang involved sa ginawang korupsyon. Hindi naman nila pera. Ngayon, haharangin nila at babaguhin nila ang sistema. At yung pati, mga kababayan, pati ang Blue Ribbon, binago po ang schedule at pag-aaralan din nila ang mga nakalagay doon na kukumbidahin daw nila Senadora Cayetano at Senador Alan Peter Cayetano, ang Senate President, at siyempre po ang isa pa si Senator Marcoleta. Yung mga listahan po ron ng imbitasyon, babaguhin po nila. Pag-aaralan nila ngayon at mamimili sila. Hindi kaya? At siyempre, kontrolado po nila.
Gusto po kasi nila kontrolin ang investigasyon, kamukha po ng ginawa ni Lacson. Kontrolado ang investigasyon. Hindi po ba? Yan ang gusto yatang mangyari ni Chis Escudero. Ngayon, magsasalita yan. Ipagtatanggol niya sarili niya. Ang tanong, maniniwala pa ba ang majority ng Pilipino kay Chis Escudero? Kaya ka nga bumoto sa majority nung una dahil alam mo, hindi maganda nangyayari sa Senado. Hawak-hawak sa leeg ng executive at yung tinatawag na butod. Kaya ka nga bumoto kay Cayetano dahil gusto mo mabago ang imahe at ibalik ang tiwala ng Pilipino sa Senado. Kaya ka nga bumoto para mapalitan ang leadership ng tinatawag na tuta. Yung tuta. Yung tinatawag na wambol. Di umano. Tapos ngayon bumalik ka na naman sa kanila. Unbelievable. Anong klase kang politiko? Matatawag ka talagang Judas. Yung isinuka mo na, lumayas ka na, dahil alam mo may problema, sirang-sira na sa publiko at sa mga Pilipino ang pinaggagawa nila, nilayasan mo, ngayon binalikan mo. Eh di mas masahol ka pa nga. Kumbaga pag nilagyan mo ng logic, daig mo pa baboy at aso. Kumakain ng sariling dumi at suka, di umano. Unbelievable. Yan po ang klase ng politiko na isa pong taga-Bicol. Taga-Bicol din po yata ito, mga kababayan. Excuse me po. Yan po mga kababayan, ang pinag-uusapan po ngayon, hindi lang po sa social media. Kalat na po. Mga kababayan, pinag-uusapan na po ang sinasabing masahol pa sa kay Judas, kay Barbas at kay Hextas ang senador na ito, di umano. Maraming salamat po mga kababayan sa gusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. At patuloy po yung nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Inom muna tayo. At nababahin na po mga kababayan. Ang sarap. Thank you po mga kababayan at thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio from Canada, kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, kay Jem Santos, Jem Aris from United Arab Emirates, kay Annie Jo, kay Norma Garcia, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Siena, Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Jesus Valdepena and Rolando Guerrero, kay Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Frank Zamora from California, USA, at Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Thank you po sa inyo mga kababayan. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo lahat. At God bless po sa ating lahat at God bless po sa inyo. At tiis-tiis lang po tayo mga kababayan at samahan po natin ng maraming dasal at panalangin na hindi po magtagumpay ang kasamaan ng mga politiko sa ating bansa. Sana po magwakas na po ang kanilang kasamaan. Maraming salamat po mga kababayan. Ingat-ingat po kayo. Bye-bye.